up? Kumusta mga Evadgers? Sa araw na to, pag-uusapan po natin muli ang patungkol sa mga alien at aalamin natin kung ano ang komento ng isang Filipina scientist patungkol rito. Well mga Evadgers, marahil marami sa inyo ay kilala na ang scientist na ito. Siya ay gumraduate sa Princeton University at nakilala sa ibang bansa dahil sa kanyang contribution sa theory of relativity ni Albert Einstein at ang patungkol sa mga black holes. Well, kilalanin na po natin, walang iba kundi si Dr. Rina Reyes. Para mas lalo pa po natin siyang makilala, puntahan po natin ang kanyang YouTube channel. At dito, makikita niyo po na hindi lang siya basta-bastang Filipina, kundi isa pong henyo at talaga namang nakaka-proud po ang taong ito. Well, ang katotohanan yan mga Evadgers, hindi ko talaga directly kilala itong si Dr. Rina Reyes. Nakilala ko lang siya dahil ito ang suggestion ng aking professor. Nag-usap kasi kami patungkol sa black holes, patungkol sa theory of relativity. At siya ay aking natanong, meron ba tayong henyo na Filipino scientist? Sabi niya, yes, meron, yung aking kaibigan na si Dr. Rina Reyes. Ang professor na ito ay professor ko po sa Masteral sa Mathematics. At nung aking ni-research si Dr. Rina Reyes, natuwa ako sa aking mga nakita, lalong-lalo na sa kanyang YouTube channel, mga Evadgers. Dahil tinatopic niya ang patungkol sa time travel, patungkol sa Drake equation, at patungkol sa mga alien, at patungkol sa mga black holes, at marami pang iba na related sa physics. At nung makita ko ang kanyang mukha sa Google, naalala ko yung nag-speak sa amin nung ako'y first year college pa lamang patungkol sa dark energy, dark matter at black holes. Siya pala yun. At napakagaling po na speaker nito. At pakinggan po natin ang kanyang komento patungkol sa realidad ng mga alien. Hello, ako si Dr. Rina Reyes, isa akong scientist at guro. At welcome to my YouTube channel. Sa mga videos na to, sasagutin ko mga frequently asked questions tungkol sa science. So, lagi akong tinatanong at lagi ko rin pag-iisipan, are we alone in the universe? Or in other words, may alien ba? Alam natin na puno ng iba-ibang klaseng life forms ang planeta natin. Pero, meron bang mga life forms din sa ibang banda ng universe? Ang nakakatuwa sa tanong na to is, sa totoo lang, base sa lahat ng kaalaman natin, base sa science, hindi natin alam ang tamang sagot. Hindi pa natin alam kung meron nga bang life elsewhere in the universe. Ang tawag natin dito sa science ay open question. Kumbaga, open pa siya for discovery. And in fact, yan nga ang reason kung bakit nagre-research ang mga scientists. Yan ang trabaho namin mga scientists, ay pag-aralan itong mga tinaguriang open questions para madagdagan ang kaalaman natin tungkol sa mundo at tungkol sa universe natin. Halimbawa, may mga astronomers, kagaya ko, na ang ginagawa nila ay naghahanap sila ng mga Earth-like planets. Ano yung mga Earth-like planets? Ito yung mga planeta na tinatawag natin extrasolar. Kumbaga, nag-orbit sila around a star, kagaya ng pag-orbit ng planeta natin around the sun. So, nakadiscover na tayo ng napakaraming extrasolar planets. Ang tanong ngayon is, may mga planeta ba doon na merong conditions na kagaya ng Earth at may evidence ba tayong makukuha for life in those planets? Nakakatuwa na given our technology sa mga telescopes natin, nakakuha tayo ng mga signal mula sa mga planetang ito at malalaman natin kung may evidence ba for life. For example, kung merong oxygen sa spectra ng mga planeta na to, masasabi natin na posibleng meron ding mga life forms kagaya ng mga plants na nagpo-produce ng oxygen dito sa Earth. Nakapagpapadala din tayo ng mga space probes. Sa Mars, for example,
para maghanap ng evidence for life there. Nakahanap na tayo ng evidence for water, pero wala pang direct evidence for life. Pero yun nga, kung wala pa ngayon, hindi naman ibig sabihin na wala talaga. Sinasabi natin na ang absence of evidence is not evidence of absence. Ulitin ko, absence of evidence is not evidence of absence. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na wala pa tayong nakikitang ebidensya, ay pwede na natin yung sabihin na ebidensya na wala yung hinahanap natin. In this case, yung life outside the earth. Kaya, it will always be a source of wonder and good exercise to start being more comfortable with questions that don't have answers yet. Ito ang mga open questions at may mga posibilidad na pwedeng parehong totoo and pwede natin i-consider both na yes, may life outside the universe, and in fact, the universe could be filled with life, or pwede rin naman na ito na yun, tayo na ang naka-jackpot at we have to do our best to preserve life here on earth. Sabi nga ni Arthur C. Clarke, two possibilities exist. Either we are alone in the universe or we are not. And both are terrifying. Tinatalakay niyo din to sa mga science fiction works niya. At marami tayong mga palabas at mga libro na nag-feature ng mga alien life. So, i-share ko sa inyo ang aking all-time favorite movies involving aliens. Ang una ay Contact, starring Jodie Foster. So, ito ay based sa isang novel na sinulat ni Carl Sagan na hindi lang writer, pero scientist din. In fact, isa siyang magaling na astronomer. So, I recommend the movie and also the book kasi medyo iba yung ending nila. Yung pangalawa naman ay Arrival, starring Amy Adams. Ito naman ay based sa short story na Story of Your Life ni Ted Chiang. Napakaganda ng short story na to. Highly recommend it. Pero at the same time, na-expand nila sa movie. So, napakaganda rin ng movie na ito. So, highly recommended or mga intelligent sci-fi na kinoconsider nila kung anong possible na scenario kung meron ngang aliens na mag-contact sa atin dito sa Earth. So, hope you enjoy them and hope you like this video. Please support this channel, subscribe, and like, comment kung meron kayong mga ideas, and also if meron kayong questions na gusto nyong pwede kong sagutin in a future video, please just leave them in the comments. And until next time. So mga Evadgers, marahil ay naintindihan yung mabuti yung explanation ni Dr. Rina. At nakita ko po doon na hindi niya sinagot directly kung yes ba na nag-i-exist ang mga alien o no. Nandun yung kanyang punto na maging open tayo sa possibility ng existence ng mga alien. Dahil magpahanggang ngayon, wala pa naman talagang nakikitang ebidensya na sila ay totoong nag-i-exist. Patuloy pa rin tayong nagre-research at naghahanap ng kasagutan sa ating katanungan na are we alone in the universe? At gusto ko rin yung pinunto niya na the absence of evidence is not evidence of absence. Hindi ibig sabihin na wala tayong nakitang ebidensya na may alien, wala na talaga mga alien. Ang pinakagusto ko pong attitude na pinakita ni Dr. Rina sa video ay yung patungkol sa pagiging open niya sa mga bagay-bagay, particular yung patungkol sa alien. Hindi natin siya nakitaan na sinarado na niya agad yung kanyang utak patungkol sa posibilidad nito. Dahil pwede naman na sabihin niya, bilang isang astronomer, bilang isang sikat na scientist, bilang isang genius na hindi na dapat tayo maniwala sa alien dahil matagal nang nagre-research ang NASA, matagal nang nagre-research ang mga astronomer, wala namang nakitang bakas ng mga alien. Hindi niya tinuldukan ng ganun. Sinasabi niya na maging open tayo dahil magpahanggang ngayon, patuloy pa rin na nagre-research ang buong mundo sa posibilidad ng alien.
Pero kanya-kanyang trip pa rin po ito mga Watchers, and I respect kung ano yung pinapaniwalaan nyo. Pero para sa akin, I am a strong believer of Christianity and I am open on believing the possibility of alien. And I think that's all for today's vlog. Para sa marami pang konspirasiya, kakaibang kwento, political issue at mga reaksyon, patuloy lang na tumutok dito. Ako po si Evan PUP, mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!